Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang influencers na napalabas noong 2025. Kaya't ano pa ang ating hinihintay, sit back, enjoy and relax, love you. Isang tradwife influencer na si Ariana ang nakakatanggap ng libo-libong hate messages sa lahat ng social media accounts niya. Dahil sa sobrang stress at pagod sa pambabash, nagkaroon siya ng matinding breakdown. Nakita niya ang kutsilyo sa mesa at sinubukan niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Habang dumudugo siya sa sahig, tumunog ang phone niya. Si Catherine ang tumatawag. Pilit na inabot ni Ariana ang cellphone habang gumagapang sa sarili niyang dugo pero namatay siya bago pa niya masagot ang tawag. Nagsimula ang lahat ilang linggo bago iyon. Sa South France, nagbabakasyon sina Catherine at ang girlfriend niyang photographer na si Diane. Habang nasa biyahe, napadaan sila sa isang lumang kastilyo at napilit ni Diane si Catherine na huminto para magpicture. Habang kumukuha ng litrato si Diane, halatang hindi komportable si Catherine at pakiramdam niya delikado ang lugar. Kalaunan, nakarating sila sa hotel pero nalaman nilang nakansela ang special reservation nila. Ipinaliwanag ng receptionist na ibinigay ang special room sa isang influencer dahil may marketing deal ang hotel sa kanya. Kaya maliit na kwarto lang ang napunta kina Catherine at Diane. Nainis si Catherine, pero sinabi ni Diane na okay lang iyon dahil ang importante ay magkasama sila. Habang nagpapahinga si Catherine sa pool, may babaeng lumapit at nakipagkwentuhan. Siya pala si Charlotte, ang influencer na kumuha ng kwarto nila. Pero kahit siya, hindi rin masaya sa trip dahil napilitan lang siyang pumunta dahil sa kontrata. Naging mabait si Charlotte at inimbitahan pa sila sa dinner bilang pambawi. Ayaw sana ni Catherine pero sumama pa rin siya dahil ayaw niyang maiwan si Diane kasama si Charlotte. Habang nagkukwentuhan sila, lalong naiinis si Catherine sa pagiging influencer ni Charlotte. Nang marinig ni Charlotte na gusto ng couple pumunta sa vineyard, inalok niya silang sumama sa exclusive tour niya kinabukasan. Kinagabihan, sinabi ni Diane na mabait naman si Charlotte pero para kay Catherine isa lang siyang spoiled influencer na hindi mabubuhay ng walang cellphone. Kinabukasan, nilapitan ni Charlotte si Catherine sa cafe. Sinabi niyang pinadalhan niya si Diane ng tickets para sa vineyard tour dahil gusto niyang kunin siyang photographer sa ibang influencer projects. Mas lalo itong ikinainis ni Catherine. Sinabi niyang may sakit si Diane kaya siya na lang ang sasama. Pagdating nila sa lumang kastilyo, kunwari ay kinukuhanan niya ng picture si Charlotte. Kinuha pa niya ang phone nito at password kunwari para sa trabaho. Nang mapalapit si Charlotte sa gilid ng malalim na hukay, tinulak siya ni Catherine pababa. Malakas ang pagbagsak ni Charlotte at grabe ang sugat niya pero buhay pa siya. Bumaba si Catherine at pinicturean pa siya habang nagmamakaawang iligtas siya bago ito tuluyang mamatay. Pagbalik sa hotel, pumasok si Catherine sa kwarto ni Charlotte at inayos ang gamit nito. Habang palabas siya, nasalubong niya si Diane na nagsabing tumanggi pala siya sa vineyard invitation. Pero sinabi ni Catherine na tumuloy pa rin sila. Habang nasa vineyard sila, napansin ni Diane na hindi sumipot si Charlotte. Palihim na ginamit ni Catherine ang phone nito at nag-text kay Diane na umuwi na raw si Charlotte. Pagbalik nila sa hotel, ibinigay na sa kanila ang special room. Sa mga sumunod na araw, patuloy na ginagamit ni Catherine ang cellphone ni Charlotte para mag-upload ng pictures at magpanggap na buhay pa ito. Nagsimulang magduda si Diane dahil napapansin niyang sobrang tutok ni Catherine sa phone. Mas lalo, siyang nagtaka nang makita niya ang mga peking passport at accounts ni Catherine sa bahay nila. Tinugma niya ang mga petsa sa passport sa ilang old news articles at doon niya na-realize na serial killer pala si Catherine na target ang mga influencers. Habang umiiyak si Diane at iniisip tawagan ng polis, sinabi ni Catherine na mahal niya siya. Pero nang subukang lumayo ni Diane, hinampis siya ni Catherine ng lamp at saka sinakal gamit ang cable hanggang mamatay. Samantala, buhay pa pala si Madison, isa sa mga dating biktima ni Catherine na iniwan sa isla isang taon na ang nakalipas. Nakabalik siya kasama ang bangka na may mga bangkay ng iba pang victims kaya siya ang unang pinaghinalaan ng polis. Nagbigay siya ng description ni Catherine pero walang records o litrato nito kahit saan. Kalaunan ay pinakawalan si Madison dahil kulang ang ebidensya pero sa internet siya pa rin ang itinuring na killer. Nakatanggap siya ng napakaraming hate messages kaya napilitan siyang i-delete ang lahat ng social media accounts niya. May mga tao pang pumupunta sa bahay niya kaya kinailangan niyang lumipat at mamuhay ng tahimik. Sa huli, pumayag siyang sumali sa isang podcast para ikwento ang side niya. Ipinaliwanag niya na ginamit ni Catherine ang phone niya para magpanggap na siya at kontrolin pati social media at bank account niya.
Pero habang tumatagal ang interview, nagsimula ring pagdudahan siya ng mga hosts at ginamit ang mga butas sa kwento niya para palabasing siya talaga ang may kasalanan. Kalaunan, tiningnan ni Madison ang comment sa podcast episode pero puro hate lang ang nakita niya. Desperado nang magsimula ulit, kumuha siya ng trabaho bilang store clerk at sinubukang mamuhay ng normal. Isang gabi, nabasa niya ang balita tungkol sa pagkamatay ni Charlotte at kung paano may mga posts pa rin sa account nito kahit tapos na ang estimated time of death niya. Kinabukasan, nagsimula siyang makatanggap ng hate call sa bago niyang phone number. Pagdating niya sa bahay, may nag-doorbell at nagsabing may dala silang pizza kahit wala naman siyang in-order. Mukhang nahanap na naman ng mga haters ang bago niyang address. Desperado na makahanap ng sagot, chinek ni Madison ang account ni Charlotte para malaman kung saan ito huling nakita, pagkatapos ay lumipad siya papuntang France. Pinuntahan niya ang lahat ng lugar na nasa social media ni Charlotte pero wala siyang nahanap. Habang nagpapahinga sa isang cafe, pinanood ni Madison ang isang video na kuha ni Charlotte sa hotel at nakita niya si Catherine sa background. Agad siyang pumunta sa hotel at tinanong ang receptionist tungkol kay Catherine, pero tumanggi itong magsalita tungkol sa mga guests. Dahil wala siyang nakuhang clue sa hotel, naghanap si Madison ng mga pictures online na kuha sa lugar na iyon. Dahil doon, nakita niya ang account ni Diane na may isa pang litrato ni Catherine. Tinawagan ni Madison ang bahay ni Diane at sinabi ng mga magulang nito na lumipat na raw si Diane sa Bali, Indonesia kasama si Catherine. Samantala sa Bali, may isang masculinist influencer na si Jacob na may successful na livestream tungkol sa pagtuturo sa mga lalaki kung paano maging masama sa mga babae habang kunwari ay good morals iyon. Masaya siya sa resulta pero tingin ng girlfriend niyang si Ariana ay kulang pa rin iyon. Nagsasawa na raw ang mga tao kaya kailangan niya ng mas kontrobersyal na content. Noong gabing iyon, pumunta si Jacob sa isang club kasama ang kaibigan niyang si Cameron. Pagod na si Cameron sa macho image ni Jacob online dahil sa totoong buhay ay kontrolado naman siya ni Ariana. Hinamon niya si Jacob na patunayan ang pagkalalaki nito sa pamamagitan ng pakikipag-flirt sa isang babae at itinuro niya si Madison. Sinubukan ni Jacob na kausapin si Madison pero agad siyang nireject nito. Pagkatapos, sinabi ni Madison na hinahanap niya si Catherine at ipinakita ang picture nito habang sinasabing isa itong killer na pumatay ng maraming tao. Napansin ni Jacob na parang pamilyar si Madison kaya hiningi niya ang number nito at nangakong tatawag kapag nakita niya si Catherine. Ibinigay naman ni Madison ang number niya at bumalik si Jacob kay Cameron na kunwari successful ang pangbababae niya. Kinabukasan, magkasamang nagla-lunch sina Jacob at Madison nang makita ni Jacob si Catherine. Agad niya itong sinundan habang nagre-record at paulit-ulit na tinatanong kung killer ba siya. Natulala lang si Catherine habang binobomba siya ni Jacob ng tanong at binabanggit na may isa pang babae na naghahanap sa kanya. Dahil wala siyang nakuhang exciting na reaction para sa video, umalis na rin si Jacob. Pagka-uwi ni Catherine, kinausap niya ang isang AI na ginawa niyang parang boses ni Diane. Narealize niyang nasa Bali si Madison kaya sinearch niya ang pangalan nito online pero walang lumabas na resulta. Pagkatapos, chinek niya ang social media ni Jacob at napansin niyang nasa club ito kagabi. Sa dami ng nanood ng video nito, may isang misteryosong account na walang picture at followers. Sinimulan ni Catherine na sundan ang activity ng account na iyon para malaman kung anong mga lugar ang pinupuntahan nito. Dahil doon, nahanap niya si Madison sa isang tourist area pero agad siyang umalis bago pa siya makita nito. Pagdating sa bahay, pinanood ni Catherine ang livestream ni Jacob tungkol kay Madison kung saan nabanggit din siya. Inanalyze niya ang background ng video at mabilis niyang nakuha ang address ni Jacob. Pinag-aralan din niya ang conservative videos ni Ariana para maintindihan ang personality nito. Tuwing tumatawag ang mga magulang ni Diane, gumagamit si Catherine ng AI para palitan ang mukha at boses niya ng kay Diane para isipin ng pamilya na buhay pa rin ito. Pagkatapos, gumawa si Catherine ng fake social media account na kunwari ay si Madison at kinaibigan niya si Cameron para malaman ang mga local events. Noong gabing iyon, nakita ni Catherine si Jacob sa party ni Cameron at sinabi niyang si Madison daw ay ini-stalk siya. Kinausap siya ni Jacob ng pribado at pinakinggan ang fake story niya tungkol kay Madison na pilit daw siyang pine-frame sa mga murders. Hindi alam ni Jacob ang gagawin kaya sinabi niyang tumawag na lang siya sa pulis. Ayaw sumuko ni Catherine kaya sumali siya sa party at gumamit ng happy powder kasama ng iba. Nang magkaroon siya ng chance, kinausap niya muli si Jacob at sinabi na siya lang ang kayang magprotekta sa kanya. Nang hahalikan na sana niya si Jacob, dumating si Cameron at naistorbo sila. Tumakbo si Catherine papunta sa bedroom at sinubukan niyang akitin si Jacob pero tumanggi ito dahil may girlfriend siya.
Sa halip, humingi si Catherine ng tulong para mahuli si Madison kaya nagkasundo silang magkita ulit. Pagkatapos makatulog ni Jacob sa couch, kinuha ni Catherine ang susi nito sa bag at gumamit ng espesyal na device para ma-drain ang battery ng phone nito. Pagkatapos ay palihim siyang umalis ng bahay. Ilang sandali lang, nakapasok na si Catherine sa bahay ni Jacob. In-access niya ang computer nito at nag-install ng remote access program. Pagkatapos, hinalungkat niya ang files ni Jacob para maghanap ng anumang nakakahiya at nakita niya ang isang video kung saan pinapanood ni Jacob si Ariana habang may ginagawa itong kalokohan kasama ang ibang lalaki habang sinasabing gusto niya iyon. Biglang nahuli ni Ariana si Catherine at nagbantang tatawag ng pulis. Nagpanggap si Catherine na kabit siya ni Jacob kaya sobrang nabigla si Ariana at nakalabas na lang siya agad. Pagdating sa bahay, ginamit ni Catherine ang remote access program para pasukin ulit ang computer ni Jacob at i-upload online ang nakakahiya nitong video. Habang naghihintay, naalala ni Catherine kung paano niya nakilala si Dayang 1 year ago. Pagkatapos ng nangyari kay Madison sa island, lumipad si Catherine papuntang France at sinubukang mamuhay ng tahimik. Isang araw sa cafe, nakita niya si Dayang na nagtatrabaho sa counter. Noong gabing iyon, hinanap niya ang social media nito at nagustuhan niya lahat ng pictures nito. Kinabukasan, niyaya ni Catherine si Dayang na lumabas at agad silang nag-click. Marami silang masasayang sandali at mabilis lumalim ang relasyon nila. Nasaktan na dati si Dayang kaya humiling siya ng partner na hindi magsisinungaling sa kanya. Sinabi ni Catherine na na-stranded siya dati sa isang island pero hindi niya sinabi ang tungkol sa mga murders. Sa flashback, ipinakita rin na pagkatapos patayin ni Catherine si Dayang, agad niya iyong pinagsisihan at nagkaroon siya ng emotional breakdown. Sa kasalukuyan, paulit-ulit na pinapagsabi ni Catherine sa Dayang AI ang mga salitang, "I love you." Kinabukasan, paulit-ulit na tinatawagan ni Ariana si Jacob pero dahil drained ang battery ng phone nito, hindi man lang iyon nagre-ring. Pagkatapos, tinawagan niya si Cameron pero tumanggi itong ipasa ang phone kay Jacob. Sinabi ni Cameron kay Ariana na may bago ng babae si Jacob kagabi at mas better daw ito kaysa sa kanya. Pagkatapos ng tawag, nagsimulang makatanggap si Ariana ng libo-libong hate comments at nadiskubre niyang nag-viral na ang naughty video niya. Samantala, palihim na bumalik si Catherine sa bahay ni Cameron at nagpanggap na doon siya natulog buong gabi. Pagkagising ni Jacob, nakita niyang dead ang phone niya at hindi niya ito ma-charge kaya hiniram niya ang phone ni Catherine para tawagan si Ariana. Ito mismo ang oras kung kailan nag-self-delete si Ariana kaya hindi niya nasagot ang tawag. Sa kusina, nakita na rin ni Cameron ang naughty video. Nang bumaba si Jacob, sinubukan siyang kausapin ni Cameron tungkol dito pero sobrang excited ni Jacob na mahuli ang isang killer kasama si Catherine kaya umalis siya nang hindi nakikinig. Pagkatapos, dinala ni Jacob si Catherine sa bahay niya at doon nila nakita si Madison na nakatayo malapit sa katawan ni Ariana. Agad na nilapitan ni Jacob ang girlfriend niya at nag-breakdown habang inaakusahan si Madison na siya ang pumatay rito. Agad namang itinanggi iyon ni Madison at sinubukan niyang ipaliwanag na si Catherine ang nagmamanipulate kay Jacob mula pa noong simula. Itinanggi rin iyon ni Catherine at nagsimula silang magsigawan habang parehong sinasabing ang isa ang may kasalanan. Pagkatapos, sinubukan ni Catherine na lapitan si Madison kaya kumuha si Madison ng kutsilyo para protektahan ang sarili niya. Pero naunang nakalapit si Jacob at aksidente siyang nasaksak. Sinubukan ulit umatake ni Catherine kaya nagsimulang maghagis si Madison ng mga gamit sa kusina pero naiwasan lahat iyon ni Catherine. Pagkatapos, nagsuntukan ang dalawang babae at sinubukan ni Madison na gamitin ang bote bilang sandata. Pero sinipa iyon ni Catherine palabas sa kamay niya. Nagpatuloy ang laban at matapos nilang mabigang sakalin ang isa't isa, gamulong sila sa ibabaw ng mesa at bumagsak sa mga basag na plato. Habang nawawalan na ng malay si Jacob, kumuha si Catherine ng matulis na piraso ng plato at hiniwa ang mukha ni Madison. Nagsimula ang habulan at patuloy na tinutulak ni Madison ang mga furniture para pigilan si Catherine pero parang walang epekto iyon. Tinakbo siya ni Catherine at sinimulang bugbugin. Nakakuha si Madison ng pool ball at hinampas si Catherine sa mukha para makawala. Nang habulin siya ulit ni Catherine, nagawa ni Madison na pabagsakin ito gamit ang ball na ipinukpok niya sa ulo nito at inulit pa niya hanggang mawalan ito ng malay. Pagkatapos, kinuha ni Madison ang phone ni Catherine at nadiskubre niya lahat ng panloloko nito. Bago umalis, tinalian niya ng tape ang kamay at paa ni Catherine. Makalipas ang ilang sandali, nahanap ni Madison ang bahay ni Catherine at nagulat siya nang marinig ang boses ni Diane. Nang ma-realize niyang computer lang pala iyon, hinalungkat niya ang wardrobe at nakita ang kahon na may mga fake passports at picture ng katawan ni Charlotte.
Pagkatapos, chinek niya ang computer at nadiskubre ang koneksyon nito sa bahay ni Jacob. Sa oras na iyon, nagkamalay si Jacob. Dahil naniniwala pa rin siyang si Madison ang killer, kinaligyan niya si Catherine at ginasing ito. Pagkatapos, kinuha niya ang phone ni Ariana para tawagan ang pulis pero natigilan siya nang makita niya ang lahat ng messages nito kagabi, kabilang ang text tungkol sa pagkakita kay Catherine sa computer niya. May nakita rin siyang message mula sa kaibigan niya na nagtatanong tungkol sa naughty video. Humingi ng paliwanag si Jacob pero paulit-ulit siyang sinaksak ni Catherine sa dibdib habang sinasabing cancer daw ang lahat ng influencers. Pagkatapos, bumagsak ang katawan ni Jacob sa pool. Pagharap ni Catherine, nakita niyang naka-on ang computer camera. Chinek niya ang livestream at nadiskubre niyang nakita ng followers ni Jacob ang lahat ng nangyari. Sa halip na matakot, natuwa pa ang mga ito at tuloy-tuloy ang pagdodonate ng pera. Samantala, kinuha ni Madison ang lahat ng ebidensya at umalis na may ngiti, handa na niyang pabagsakin si Catherine. Sa oras na iyon, dumating si Cameron kasama ang ilang babae sa bahay ni Jacob. Agad silang inatake ni Catherine gamit ang kutsilyo at paulit-ulit niyang sinaksak si Cameron. Napasigaw ang mga babae at tumakbo palayo habang hinahabol naman sila ni Catherine. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.